So yun, what's up mga kabiyaya? Ito, latest update po tayo mapatungkol sa kaso or sa viral case ni Catherine Camelon. At ito nga no, nung kailan ba? Kagabi, ang upload po natin ay di umano itong si Jeffrey Magpantay ay ipinatumba or pinatumba na ni Alan De Castro or ipapatumba. Yun ano lang po yun bali napanood lang ho natin sa video yon. So tayo ay nag-react lamang kasi baka mamaya may mga baka mamaya masamain po yung sinasabi ho natin, no. So yun yung kagabing topic natin mapatungkol dito kay Catherine Camelon, no. At kasi iisipin nyo maigi mga kabiyaya ay bakit hanggang ngayon hindi pa rin po matagpuan itong si Jeffrey Magpantay, ito pong personal driver ni Alan De Castro or ni Major Alan De Castro. Bakit nga ba wala, 'di ba? So yung may mga suspecha po yung mga netizen na bakit hindi pa rin siya matagpuan. Ano ba 'to? Patay na po ba? Kung nagtatago ba? Kasi kung nagtatago to at nalaman naman na ng ating mga kapulisan kung nasan nitong si Jeffrey Magpantay, kung saan yung bahay niya, pero bakit hindi pa rin po nila nahuhuli or bakit hindi pa rin nila nakikita? Kaya yung mga suspecha, yung mga hinala ng mga netizen, mga kababayan po natin na nakatutok dito sa viral issue or viral case ni Catherine Camelon ng isang beauty queen, no, na hanggang ngayon magdadalawang buwan na po ay hindi pa rin nakikita, ay ang suspecha nga po nila ay ito ay wala na or inunahan na daw, no? Na daw, disclaimer mahirap na kasi pag may mga yung iba kasi diyan nagko-comment, wag daw ako magbintang. Hindi naman po ako nagbibintang, nagre-react lang ako, no. So ito nga yung bibigyan natin ng reaction, no. Booking na ng mga netizen si Major Alan De Castro at legal wife. Latest update sa nawawalang beauty queen na si Catherine Camelon. So ito po, panoorin po natin para lubos po nating maunawaan mga kabiyaya, no? O nga po pala, bago natin ito simulan, itong video na to ay kay Ma'am Jessie Ferrer. Yan. Narito ang latest update sa nawawalang beauty queen na si Catherine Camelon na magpasa hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin. Mahigit isang buwan na ang nakakalipas. Mahigit ng isang buwan nang nawawala ang beauty queen contestant na si Catherine Camelon at posible umanong wala na ito. Sigaw ng mga sumusubaybay na netizens na dapat daw ay mapunta sa Senado o NBI ang kasong ito. At ito nga maputol ko lang ho kayo. Ayan din po yung isa sa mga sigaw or mga hiling po ng mga netizen na sumusubaybay po dito sa kaso ni Catherine Camelon, ang isang beauty queen na nawawala, halos magdadalawang buwan na ho. Bakit po daw ayaw ipahawak sa NBI itong kaso na to? Bakit daw ayaw iakyat sa ating tawag dito sa ating gobyerno? Bakit daw sa ating ano ba tawag na, wait lang ng mga senador na si Catherine Camelon at posible umanong wala ito. Sigaw ng mga sumusubaybay na netizens na dapat daw ay mapunta sa Senado o NBI ang yan ang gusto ng mga netizen. Dapat daw mapunta na to sa NBI at sa Senado para daw mas mapabilis pa yung pag-aksyon sa kasong ito. Kaso nga lang daw, nagtataka din po ako na bakit kung hindi naman nakaya ng ating mga kapulisan, no? Kung hindi naman kaya kasi tatagal lang ng tatagal, bakit hindi pa nila ibigay na lang sa NBI at sa ating sa Senado itong kaso na to? Kasi hanggang ngayon hindi pa rin nila ito inaakyat, 'di ba? Para daw mas mapabilis, para daw mas magkaroon na ng kalinawan or hustisya sa nangyari kay Catherine Camelon, kung ito man ay buhay pa at kung ito man po ay nakakalungkot man pong sabihin, pero kung ito man po ay patay na or wala na po, no?
So sana daw, ito yung isa sa mga sinisigaw ng ating mga kababayan na sana iakyat na. Huwag nang patagalin kasi magdadalawang buwan na nga rin po yung yung nakalipas na pagkawala nito ni Catherine Camilo. So yun po, tuloy natin. Ito at tutukan ng mga senador, lalo na si Senator Idol Raffy Tulfo, para mabigyan ng kalinawan ang nangyaring ito kay Catherine at hindi maisang tabi at di magaya sa mga maraming kasong ganito na hanggang ngayon ay hindi pa rin nabibigyan ng hustisya, lalo na at pulis ang nasasangkot sa kasong ito. Tanong pa ng mga karamihan. Yan pa nga isang dyan, isa pang katanungan Sabi nila, ito sabi to ng mga netizen sabi nila parang parang pinapatagal daw ng mga kapulisan itong kaso na to kasi nga daw ay kabaro nila yung isa sa mga suspect dito sa pagkawala ni Catherine Camilon. Ulitin ko, disclaimer po, yan po yung mga sabi ng ating mga kababayan. Mga sinasabi po, mga sinisigaw nila na sana ibigay na lang sa NBI kasi mas mapapabilis pa daw po ang pag-aksyon, pag-imbestiga kaysa daw sa PNP, no? Ako naman, hindi naman po sa pagmamiliit sa ating mga kapulisan, no? Pero mas, ako kasi parang mas gusto ko din na, kasi tagal na rin, magdadalawang buwan na ho Parang mas gusto ko na rin po na sa NBI na lang, no? At sa ating mga senador, sana makaakyat to sa Senado para mas lalong mapabilis yung proseso, yung pagpatakbo dito sa kaso ni Catherine Camilon or pag-iimbestiga kung sino nga ba dapat ang managot. At eto pa, about naman po kay Senator Raffy Tulfo, no? Minsan may mga napapanood ako ng mga vlogger mapatungkol ho dito sa topic kay Catherine Camilon. Ito nga daw ay pinagkakakitaan lang ho daw ni Senator Raffy Tulfo. Alam nyo, kung mapapanood nyo man tong video ko, no? Bali, sana na lang suportahan nyo na lang si Senator Raffy Tulfo kaysa ibatikos nyo. Kasi tama naman yung ginagawa niya rito kay Catherine Camilon. Hindi naman siya, hindi naman na tawag dito, hindi naman na para yung sinasabi nyo na pinagkakakitaan. Bakit? Paano nyo nasabing pinagkakakitaan? No? Kasi kaysa daw i-rekta daw sa Senado, bakit sa Raffy Tulfo in action pa daw na channel, dumaretso yung mga magulang. Una, ang pagkakaalam ko, ito ayon sa pagkakaalam ko lang ang pagpunta ng magulang ni Catherine Camilon na hindi naman din po yan pinilit ni Senator Raffy Tulfo, kundi sila po ang lumapit kay Senator Raffy Tulfo, no? Kaya sana, wag nyo naman sana sisihin si Senator Raffy Tulfo. Paano mapapabilis itong kaso na to kung pati kayo mismo hinahadlangan niyo yung tao, di ba? Sana wag ganoon, no? Minsan palawakin natin yung utak at kaisipan natin. Hindi porket parang libre lang magbigay ng opinion dito or freedom of speech natin. Pero minsan dapat kinokontrol din natin, no? Hindi yung utak bulalo tayo. Yan lang. Okay, tuloy natin. Ay kung bakit malayang nakakagala sa loob ng kampo at pinapayagan pa rin umano na gumamit ng cellphone. Narito ang samot-saring reaksyon at komento ng mga sumusubaybay na netizens tungkol sa kasong ito ng isang police major at ang inamin niyang karelasyon na isang beauty queen contestant, Catherine Camilon. Mula kay Michael Aroma, gaya nga ng mga komento ko nung nakaraan, mga pulis ang sangkot dito at pulis din ang karelasyon ng biktima at private driver ang biktima. Tapos pulis ang mag-iimbestiga. Ang labo, di ba? Kung sa NBI nyo binigay ang pag-iimbestiga, tsaka no, driver ni Major ang nagsakay sa biktima. Common sense na si Major talaga ang mastermind. Kaya nga yan pa isa na yan Yung isa sa mga sinabi ko dun sa kabilang video ko. Sa mga hindi pa nakakapanood, check nyo lang po dyan sa channel natin, no? Ang kasi dito, no, na si Jeffrey magpantay ang sumundo kay Catherine Camilon. So syempre ang driver hindi ho yan basta-basta na aalis lang na walang pahintulot ng kanyang boss o ng kanyang amo, no. So ngayon ang pinagtataka na lang ng mga netizen, asan na si Jeffrey magpantay? Kasi nakita na yung lugar niya kung saan bahay niya, 'di ba? Pero bakit wala siya doon? Tapos yung
asawa, yung pamilya pa ni Major Alan De Castro, umalis na rin. Ayaw din magsalita sa media, ayaw rin magsalita sa batas kung ano yung ano niya rito kasi isa rin siya sa mga suspect ho dito kasi syempre love triangle po ang nakikitang motibo sa krimen na ito, no? At doon naman kay Jeffrey Magpantay ay maaaring napag-utusan siya. No, kung sino man yung nagutos, kung si Major Alan De Castro ba or may iba pa na nasa likod nito. So hindi pa natin maitutumbok na sila talaga, no, kasi mga suspect pa lang. So yun, tuloy natin. Pagkawala ng biktima, bakit wala pa rin hustisya sa biktima? From Nelly, basta involved ang pulis sa case, asahan nyo malabo pa yan sa bulag. Papaikutin na naman dyan ang mga taong bayan. Tulad ng case ni Jovelyn Galliano, biglang nagtalansay, ayan naman. Pag pulis magkamali, yan na naman tayo. Alam nyo, totoo yung sinasabi nitong netizen. Kasi yung kay Jovelyn Galliano, gulat tayo na, no? Biruin mo halos wala pang isang buwan ata may nilabas na na video na balita na yung buto ng mga nakita sa gubat ay ayun daw po ang katawan ni Jovelyn, na samantalang yung kung titignan nyo yung mga buto na yon ay pang ilang buwan na ho yun kasi wala na halos balat, talagang sobrang agnas na. Sobrang wala, hindi na matatawag na agnas yun kasi wala nang wala nang laman, wala nang balat. Kahit yung mga damit, wala man lang, 'di ba? Kaya ito pa nga yung isa sa mga hinala ho dito ng mga netizen na parang kumakampi ang mga parang may tawag dito, parang may mga tao sa likod ni Major Alan De Castro na sumasalo sa kanya. Kaya parang pahirapan ng pag-iimbestiga rito. Para daw sa madaling salita ay pinagtatakpan itong si Alan De Castro, si Major Alan De Castro. So hindi natin pa alam yan, no? So tuloy natin. Kinulong pero kakaibang kulungan yan at 1 month na hindi pa rin naiimbestigahan. From Sally Jimenez, porke pulis ang suspect, tagal masolve ng kaso. Pero kung hindi yan pulis, malamang solve na agad yan. From Hazel, yan din yung sinabi ko kanina. Sinabi ko nung nakaraan. Nagtataka ako, bakit ganon? Kung sa iba-iba yan, no? Kung sa iba-iba yan na pangkaraniwan na tao lang, kulong agad. Agad na yan nasa loob na agad yan ng kulungan. At walang cellphone. Pero nakakapagtaka, bakit yung kay Major Alan De Castro, nasa labas na nga ng kulungan at may hawak pang cellphone. No, ayun pa yan isa cellphone na lang sana 'di ba? Bakit ganoon? Bakit may hawak pa? Kung sa iba, totoo naman 'di ba? Mga kabiyaya. Kung sa iba-iba, wala nang rekta kulong agad yan. Nasa loob agad ng kulungan yan. Hirap kasi din dito sa Pilipinas kapag mapera ka talaga. Kasi syempre major to. Hindi to basta-basta mga kabiyaya. Oo, hindi to basta-bastang tao. Major yan, mapera yan, may pera yan. No, ang masakit lang dito sa atin kapag mahirap ka, nga. Pero pag mayaman ka, imbis na tapos na yung kaso, napapatagal pa. Tuloy natin. Valerio, pinapayagan nyo kasi gumamit pa rin ng cellphone. Natural, gumagawa mga galamay niya. Dahil binibigyan niya ng instruction para malinis lahat at pinatagbunan niya ng husto yung driver, bodyguard niya, nakasabot niya. Kung pangkaraniwang tao yan, matagal nang hindi ako nagkamali para magsalita. Pero hindi po ako nagkamali. At major pa. Ayan, special treatment. Di nga nakaselda at di kasama ng mga preso. From Rodolfo Espiritu, hay nako, kung pulis ang may gawa at pulis din ang mag-iimbestiga, malabo yan. Taguan lang ng baho yan. Ipasa sa NBI yan. Lutas agad yan. From Cecil Haas, big cover-up. It's because he's a policeman. Crime does pay. Truth always comes out. Mula naman ito kay David Sairi.
Ito po mga kabiyaya, lahat po ng komento dito, wag natin sisihin si Ma'am Jessie Pereira kasi ito ay galing po sa ano to, komento po ito ng mga netizen, no? So nire-reactionan lang ho namin. Ngayon, may tanong ako, yung kay Jovelyn Galiemo ba is dinaan ba yun sa NBI? At dinaan ba yun sa husgado? Hindi kasi ako masyadong na-update dun eh. Dinaan ba yun? Paki-comment nga dyan mga kabiyaya kung idinaan sa NBI or kung sino ang nag-imbestiga ba? PNP ba or NBI? I-comment nyo nga po dyan at kung inakyat ba sa Senado yung kaso na yun. No? So yun, tuloy natin. Nakakapagtaka talaga na pag-opisyal or nasa serbisyo, meron ibang karapatan na walang ordinaryo o mahirap na mamamayan. Kung ordinaryo o mahirap yan, pwede nang persahin. Meron talaga definition ang gobyerno sa mga kriminal, wala talagang patas na batas. Yan ang totoo. From Rosalie Sakit Blas, nun. parang dinidinay talaga. Bandang huli niyan, nakatakas na suspect at yung mga testigo isa-isa nang mawawala hanggang mabaliwala na ang kaso. From user QR3DJ3KQ, kabaro kasi, kaya ang dami ng proseso kuno. Pero kung ordinaryong tao lang yan, Jack, haharasin na nila yung akusado para umamin. Grabe. Di talaga katiwa-tiwala ang mga alagad ng batas sa Pilipinas. Watching from Japan. Mula kay Ito naman wag ho natin ding lahatin. No, yung sinabi nitong netizen na hindi daw katiwa-tiwala ang alagad ng batas dito sa Pilipinas, wag ho nating lahatin dahil ako po may mga kaibigan, may mga kamag-anak, may mga kakilala din po ako na nasa batas, mga isa sa mga nagtatanggol or nagpapatupad ng batas or nagsasagawa ng ating batas, no? So, wag natin lahatin na lahat ng pulis, ganyan, lahat naman, no? Wag natin lahatin kasi iilan, hindi naman lahat yan eh. Sa 100% po, may mga iilan pa ho dyan, no? Sa 100%, may 50% pa po or nasa 60% ng mga talagang napakababait ng mga pulis at talagang ginagampanan ng kanilang tungkulin. No, hindi po lahat, no? Okay? Harry Luis Pion. Sana lang nga malutas ang kaso ni Kabit. Mahirap kasi yan dahil pulis ang kalaban nila. Panig pa din ako dun sa tunay na wife. From Lodi Numanes. Pulis ang involved. Pulis din ang mag-iimbestiga. Kaya paikot-ikot lang investigasyon ng pulis. Dapat NBI na makialam dyan. Huwag na sa pulis na yan. From Malu Gafud. Malamang kabaro nila yung suspect. Patatagalin yan hanggang makalimutan na ng mga tao. Alam na ng taong bayan yan. Style nyo, halatang halata. Mula ito kay Bicolana. Obviously, patay na talaga yan. Dahil nang nakita ng dalawang witness ay duguan ng ulo. Malamang sa ulo yan binaril ni Major. Ang problema na lang ngayon ay kung saan nila yan ibinaon. Sana yung driver, bodyguard, lumabas na at magsalita. Total accessory lang siya. Kaysa maunahan pa siya ng tauhan ni Major at tuluyan na siyang mabura sa mundo para malusutan ang karumal-dumal na ginawa nila kay Kathy. Nasaan po kayo Ayan nga, mga kabiyaya. Yung about po dun kay Jeffrey Magpantay. Talagang ang dami minsan nababasa ko sa comment, Grabe. Mamaya, tong video na to. Basahin natin yung mga comment ng mga netizen dito. No, kung ano ba talaga yung nila. At ito pa, may mga nambabash din kay Catherine Camilon na although kabit gitu. Nasa point naman din po kayo na mali nga yung ginawa ni Catherine Camilon. Pero kung sakali man po na sila nga po itong mga suspect, sila po yung gumawa ng krimen na to, masasabi niyo pa po ba na mali si Catherine Camilon? Mas mali bang mas mataas ba ang kasalanan ng isang kabit at kasalanan ng mga pumapatay na or kumikitil ng buhay? Diba? Sana wag niyo rin kasi wala na po eh. Imbis na hindi ko naman masyadong kinakampihan si Catherine, no? Pero sana naman bilang respeto na lang sana dun sa pamilya niya. No? So tuloy natin. Akala po yan po siyang investigative ko. Ito si Senator Rapi Tulfo. Ng Police Regional Office 4A po dyan po sa Cavite po.
Okay, pero wala pa pong kaso inaisasampa sa kanya? Meron na po, sir. Noong November 14 po ay nagsampa na po tayo sa Batangas Prosecutor's Office ng kasong kidnapping and serious illegal detention laban na po dito kay Major De Castro at isang Jeffrey Ario Magpantay at 2 other tandos. At iniintay na lamang po natin ilabas ng Prosecutor's Office sa Rafi yung resolution po. Okay. So habang gumugulo yung kaso sa Fiscal's Office at lumabas yung resolution at maraffle yan sa isang judge at lumabas ng warrant, dyan muna sa kampo ninyo under restricted custody at hindi siya makakalabas. Tama po, sir. At, Colonel, asahan ko na hindi po makatakas yan. Yes, sir. Yun naman po, sir, ang commitment po na update. So, hindi na natin to ituloy kasi na-reactionan na rin ho natin tong sinabi ni Senator Rapi Tulfo. Ngayon, dito po tayo, yan, screen recorder po natin. No, dito tayo sa mga comment po ng mga netizen. Ano ba yung masasabi? Ano ba yung hinanakit nila dito sa issue na to, sa case na to? Ito po. Sabi ni Color Beans, sorry po kung ako'y mag-comment ng ganito. Kung bakit kasi kagandang babae at professional naman ay nakipagkaibigan pa sa mga ganyang klasing lalaki. Ayan tuloy, kawawang pamilya ng dahil sa kahayupan. Ano po ito comment po ito ng netizen. Kahayupan ng major na yan, kawawa tuloy ang pamilya mo. Dahil nabilad sa kakahihiyan at isa pang masakit ay hanggang ngayon ay ayaw pang ituro kung saan niya dinala ang biktima. Sana lang kahit isang buwan ka nang hinahanap, ma'am, sana nasa mabuti ka ang kalagayan at sana buhay ka pa rin. At tinatago ka lang talaga ng walang puso na lalaki na yan. Kawawa naman si tatay at nanay. Matanda na sila. Dapat na binibigyan ng ganito, hindi na dapat sila binibigyan ng ganyang mabigat na problema at pag-alala. Tatay, nanay, sana po maging matatag kayo anuman ng kakalabasan ng kasong ito. Okay, thank you po mama, no, ha. Ang ganda ng comment niya, no, pero dito sa una medyo di ko sangayon. No, may pang pero dito sa huli, bumawi naman siya para sa magulang ni Catherine Camilon. At ito naman, sabi ni Maricel, ayan, salamat na tapat sila sa mga taong di kayang ipagtanggol ang mga sarili. Buti na lang, nandiyan si Senator Rapi Tulfo. Saludo po kami kay Senator Rapi Tulfo. So tingnan natin yung ibang comment, no. So ito, no, sabi ni Reynaldo, dapat NBI ang humawak sa investigasyon para walang panganib na partial investigation. Ito pa, sabi ni user, wala siyang name. NBI na dapat mag-imbestiga, wala na yan. Matakot na karma ang sangkot sa krimen. So marami talaga nagsasabi, mga kabiyayan, na ano na lang sa NBI. No. Thanks Senator Rapi Tulfo, sabi ni Donna Bella. Yan. Ito pa, sabi ni Adeliada. Yan. Pres Bongbong Marcos, sana po tulungan ninyo ang mga magulang ni Camilon. Ang beauty queen na nawawala hanggang ngayon, mahigit isang buwan na nawawala. Wala pang reaksyon ng mga kapulisan. So ito, sabi niya, sana ipasa na sa NBI ang case. Kawawa kung mabaliwala lang dahil kabaro nga, kawawa Miss Camilon. Sana may himala na buhay pa siya. Bakit di nila mapaamin yung salaring? Kumo ba police protektado ng kapwa police? So sabi ni Maris, sana na ba? O ito naman po. Ito sabi ni Tino Santo Ramomana. Yan ang hustisya sa Pilipinas. Yan ang hustisya sa Pinas. Pulis ang suspect. Pulis din ang mag-iimbestiga. Wala nang patutunguhan yan.
baka pati si Magpantay patay na. Patay na rin para wala nang magsasabi kung sino ang mastermind. Kawawa naman ng mga biktima. Ito pa. Kaya babala sa mga babaeng mahilig sa pulis. Magpakabit, yan ang yung mapapala kung sa inyo ayaw at tiyak. Papatahimikin ka, wag ka lang mahatulan ng pagkabilanggo. Grabe naman. Parang napakalinis nyo naman. No? Wala akong tiwala sa mga kapulisan. Patola sa Pilipinas. Yan. Sana maanat si Camilon. Kami lahat ang naghahangad ng hustisya. Nanggigigil na talaga kami. Sabi ni Janice Bigar. Yan. Ito pa. Antonio. Dapat Duterte ipahawak ang kaso para tapos na yung De Castro na yan. Sabi ni Antonio. Hangad ni Sir Ito pa dapat NBI ang mga mag-imbestiga. Pag kapwa pulis ang mag-iimbestiga, mababaliwala na yan ng bagal ng update ng case. Yan. So halos lahat po, halos lahat ng mga comment dito sa video na nire-reactionan natin ay po ang sigaw nila ay ipasa na lang po sa NBI or ipatutok na lang po kay Senator Rapi Tulfo. Ito, sabi dito, kumakatok kay Idol Rapi Tulfo, gawin ng lahat magkaroon ng maglinaw or sa Senado imbestigahan or sa NBI. Tulungan ng pamilya, Camilon, sobrang tagal na yan hanggang wala na. Yeah. So sabi ni Marita David. Yeah. So halos dito, kung makikita nyo, puro NBI po. NBI, Idol Rapi Tulfo in action. Ipasa sa NBI ang kaso, ibigay sa NBI, iakyat sa Senado, paimbestigahan na lang sa Senado. Yun po yung mga lumalabas dito na mga hinanaing or mga request ng mga netizen para matapos na itong kaso na to at mabigyan ng hustisya si Catherine Camilon kung ito ba ay tinatago lang or kung ito po ba ay wala na po. No, so yun, mula po yun sa ating mga netizen na yun po yung gusto nilang mangyari. Pero bakit nga ba mga kabiyaya? Bakit nga ba na mapahanggang ngayon na hindi nila ito inilalapit or ipinapasa sa NBI? Ano ba to? Sa mga nakakaalam po dyan, i-comment nyo lang po. Ano po ba to? Parang bawal hawakan ng NBI itong mga ganitong kaso. Tama ho ba? Na bakit kung mas mapapabilis sa NBI at sa Senado ang investigasyon ng kasong ito, bakit hindi pa nila ibigay na lang doon? Kung nahihirapan naman sila na tapusin itong kasong to or bigyan ng hustisya ang pamilya Camilon or ang pamilya ni Catherine Camilon. Bakit to? Yun lang po yung isa rin sa mga katanungan talaga ng mga netizen din natin na kung mapahanggang ngayon ay wala pa rin naman update, wala pang linaw sa kaso, hindi nyo matukoy kung sino talaga gumawa, bakit hindi na lang ipasa sa NBI or bakit hindi iakyat sa Senado? Anong meron? Yun po yung katanungan ng mga kababayan natin, anong meron? So yun mga kabiyaya, hanggang dito na lang yung video natin at syempre ano po may comment nyo sa napanood nyo ngayon sa latest update natin sa kaso ni Catherine Camilon, i-comment nyo lang po dyan at syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipollow na lang din po yung Facebook page ko na JGuevara18. Yan, maraming salamat po. Ingat po kayo palagi and God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. J. Guevara, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.